ganito na yung buhay dito, hindi na niya maagaga kung kaigan pa eh. So kailangan nga talaga, ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito. Okay. So meron tayong 3 project dito sa Quezon, sa Frances, saka sa Bulusan. Ito yung mga halo-halo na, Diskaya, Wawaw, Sims. Lahat to, parte na ng mga kaso na final na sa korte. Ito na rin yung mga kaso na nagpakulong dito sa mga taga dito, yung mga dating taga DPWH, may mga politikong nakakulong. Binisita kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginagawang dike sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Pero bago makarating sa dike sa Barangay Calison, halos lahat ng bangka at rubber boat at mga sakay nito ay hirap pumasok at dumaan sa ilalim ng Kalumpit Bridge. Pagdating naman sa Barangay Calison, kasagsagan ng ulan malapit sa ginagawang dike. Nakasalubong at nakausap pa sa bangka ni Secretary Dizon ang mag-asawang Celia at Lito na nagrereklamo. Kasama sila sa mga nakatira malapit sa lugar na pinaalis ng gobyerno upang magbigay daan sa natenggang proyekto. Anila, kulang anya ang 20,000 pesos na ibibigay sa kanila ng DPWH kapalit ng pag-alis nila sa bahay. Nabayaran yung mga anak ko, yan ibigay, magkandaan, ano naman katawag na nila. Yun pa lang, pinaalis na. Yun pa lang. August na, hindi na kami pinalita. Pagkalupog na yun ang gamit ng mga anak ko, nakikita na lang. Aabutan niya araw ng ginagawa nila. Aabutan. At least hindi naman tutubig ba? Aabutan. Hindi, pumalag na nga. Hindi naman lahat. Pababayaran namin sa kanilang kuwan eh. Kung kuwan, nagpipahala sila, bayaran nila lang. Paliwanag naman ni Secretary Dizon, nitong buwan ng Mayo pa nila sinimulan ang ginagawang dike sa Barangay Calison na aabot hanggang Barangay Frances at Bulusan. Anya, siya rin ang may utos na umalis na ang mga nakatira malapit sa ginagawang dike. Pero may kapalit ito na rental subsidy at pabahay na 100 units galing sa DOTR na ipagkakaloob sa 70 pamilyang nakatira sa lugar. Pambayad nila sa renta. Yung renta na babayaran nila yon bago sila lumipat. Kasi ang permanente nilang relocation dun sa DOTR housing. Ginagawa na yon ngayon. No? Mga building yon dito sa Kalumpit. In the meantime, habang wala pa yung permanente nilang titirahan, magbibigay muna tayo ng kumbaga rental subsidy. Dagdag pa ni Secretary Dizon, bukod sa kaligtasan ng mga residente, nais din nilang maitama ang pagsasaayos sa mga nakatenga at substandard na flood control project sa 3 barangay. Iko-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Aayusin natin yon. Nakita nyo ba yung dike dito kung saan tayo sumakay ng bangka? Yung mga diking yon, 50-60 years na daw yon. Nakita nyo nakatayo pa. Nakita nyo matataas. So ang simple lang na inutos ko sa bagong district engineer natin, si D.E. Kenneth, yun ang susundan nating elevation. So matibay yan. So hindi na tayo kailangan mag-isip pa. Ayon naman kay Kapitan Jesse Cayago ng Barangay Frances, huwag na sanang maulit na hindi matapos ang mga flood control project sa Kalumpit nang hindi na nila maranasan ang hanggang dibdib at lagpas taong baha. Ako bilang punong barangay, siyempre naawa ako sa mga kabarangay ko pero wala akong magawa. Nananalig na lamang kami na ang national government, ang DPWH. Masasabi ko lang po malaking perwisyo po yung flood control na ginawa nila. Puro po substandard po ang nangyari. Hindi naman po nila na-aksyonan agad kaya po naging ganito yung sitwasyon namin. Sana naman po maawa kayo yung mga nag-corrupt dyan. Kayo po ang tumira sa sitwasyon namin dito na maramdaman nyo yung ginawa nyo sa amin. Kung sana lang po yung flood control hindi sinabstandard, malamang po hindi ganito radanasin ng mga taga-Frances. Samantala, inaasahan naman kung magiging maayos na ang lagay ng panahon ay itutuloy na ng DPWH ang ginagawang dike sa 3 barangay na target tapusin sa Marso sa susunod na taon. Sa Pebrero naman, target matapos ang pabahay ng DOTR na pwede ring tirahan ng mga umalis sa binabahang lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.